Diyos, patawarin mo kaming nagkasala sa'yo. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating o Israel. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, sino po ang naka-7 araw na pumalakpak ng malakas? Wow! Pati yung bata tuwang-tuwa, naka-7 yung bata, wala siyang kamuwang-muwang, dinalang siya ng kanyang nanay. Sino ang may absent? Taas ang kamay. Huwag ko kayo mahiya. Taas ang kamay. Wow! Talagang hindi nahiya. Huwag ko kayo mag-alala. See you next year. Mabubuo nyo rin ho yan. Alam nyo ba, 3 araw na lang. Pasko na. 3 araw na lang. Maitanong ko nga ho, kahit hindi pa Pasko, sino na ang nakatanggap ng mga Christmas gift? Taas ang kamay. Yung mga nakatanggap, wow! Eto, tingnan natin. Sino na nakatanggap ng Christmas bonus? Taas ang kamay. Ang magsinungaling, uulanin mag-isa. Alam nyo mga kapatid, lahat naman tayo dito, umaasa at naniniwala na kumpleto man o hindi, Father, naniniwala kami
bago magpasko at matapos ang taon na ito, tatanggap kami ng aginaldo. Lahat ng naniniwala, pumalakpak ng malakas. At ngayon pa lang, sabihin natin na malakas, thank you, Lord. Huwag natin kalilimutan, ang simbang gabi, ang Pasko, hindi lang ito panahon ng paghingi. Diyang ka magaling. Hindi lang ito panahon ng paghihintay. Ang simbang gabi at Pasko, makinig po tayo, ay panahon din ng pasasalamat. Gratitude will always be the best attitude. Ngayong Pasko, show the best version ng iyong sarili. Ngayong Pasko, give the best version of yourself. Hindi dahil the best ka, ikaw nakakuha ng pinakamarami. The best ka, natanggap mo yung pinakamalaki. Hindi. What is the best version of yourself? Ikaw, na sa kabila ng maraming pagkukulang, maraming kulang sa'yo, marunong ka pa rin magpasalamat. That is the best. Ang isang taong sa kabila ng kakulangan sa kanyang buhay, ang isang taong kahit hindi naaalala, marunong pa rin magpasalamat. Tingnan ho ninyo si Ana. Sa unang pagbasa natin, napakaganda. Napakaganda ng mga sinabi ni Ana tungkol sa Panginoon na nakinig, na sumagot sa kanyang taimtim na panalangin. Binigyan siya ng Diyos ng anak na mamahalin, na aalagaan. Si Ana, hindi nakalimot, alalahanin, pasalamatan ang Diyos pagkatapos niyang makuha ang kanyang hiling. Sino bang hindi matutuwa kapag naalala ka ng mga taong natulungan mo? Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag naalala ka pa rin ng mga taong nagawan mo ng maganda at mabuti? Kailan ka huling natuwa dahil naalala ka nila? Minsan, alam nyo, sapat nang malaman ng mga taong tumulong sa atin na kahit wala tayo, naalala natin sila. Kinikilala natin sila. Alam nyo mga kapatid, sana hindi kayo matulad dun sa aking nabasa. Natawa ako dun sa nabasa ko, pero may katotohanan. Sabi nung aking nabasa, pinahiram kita dahil nakiusap ka. Ngayon, hirap na kong makausap ka. Sana hindi ka ganyan. Hindi pa naman ho tapos ang taon na ito. May ilang araw pa tayo bago matapos ang 2023. Pwede mo pang balikan, pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng maganda, ng mabubuting bagay na nangyari at dumating sa buhay mo. Alam nyo, yung ating ebanghelyo ngayon, kadugtong po ito ng gospel kahapon. Sana maging katulad tayo ni Maria. Ano yung ebanghelyo kahapon? Dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. At ano ang sabi ni Elizabeth sa kanyang pinsang si Maria? Wala pang nasasabi si Maria. Sumigaw na kagad si Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Anong sagot ni Maria? Hindi niya sinabing, yeah, you know, right? Hindi niya sinabing, I know. Hindi niya sinabing, buti alam mo. Ano ang sabi ni Maria? Hindi ito dahil sa akin. To God be the glory.
hindi sa akin ang papuri. Ang bati ni Maria kay Elizabeth ngayon, sana tayo rin maalala natin na lahat ng magaganda, lahat ng mabubuting nangyayari sa buhay natin, biyaya ng Diyos. Ang lahat ay biyaya. Para sa lahat ng mga magandang nangyayari, mabuting nagawa mo at ginawa ng ibang tao sa iyo, Lord, ikaw ito. At para sa iyo ito. Bilang ganti, sikapin nating gumawa ng mabuti. The best way to be grateful is to be generous. Kaya nga, anong ginawa ni Maria sa Ebanghelyo? Hindi siya kagad umuwi ng bahay. Nung natanggap ni Maria ang magandang balita na magiging nanay siya ng Diyos, hindi siya nagpa-importante. Pumunta siya kay Elizabeth dahil naibalita, yung anghel medyo may pagka-chismoso rin pala. Ibinalita nung anghel, yung pinsan mong matanda na, nagdadalang tao ngayon. Hindi sinabi ni Maria, aba, mas importante ang nasa tiyan ko. Hindi nagyabang si Maria. And the best way para magpasalamat sa Diyos ay paglingkuran niya ang kanyang pinsan. Ay tulungan niya ang kanyang pinsan. God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Pag guminhawa ka na, pag binigay na ng Diyos sa iyo, pag nakuha mo na, isa lang ang pakiusap ni Lord. Gawin mo rin sa iba. Ipasa mo rin sa iba. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga biglang dumarating, dito po kahapon, kaya ganito ang aking boses na Christmas party na po yung mga pinapakain natin pag Huwebes. Halos kulang-kulang 500 sila. Kasama ang ilang vendors, 700 halos lahat sila. Kapag po may mga pumupunta sa opisina ng social service at saka ng relief office, isa lang ang dahilan nila kung bakit nagbibigay sila, kung bakit tumutulong sila. Ang sagot nila, Father, nagpapasalamat lang po. Dahil sa Nazareno, nakapag-abroad kami. Dahil sa Nazareno, nagkatrabaho ako. Dahil sa Nazareno, naging maayos ang negosyo namin. Dahil sa Nazareno, kumikita na kami ulit. Nagpapasalamat lang. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, 3 araw pa bago magpasko. Kasama at katulad ni Maria, simulan ulit nating tignan, mas bilangin ang blessings kesa ang mga kulang sa buhay natin. And when you count your blessings, always count yourself in. Maniwala ka, maraming taong nagpapasalamat at nakakaalala pa rin sa iyo. Do not just pay it forward or do not just pay it back, but pay it forward. Magpasalamat tayo. Amen.